Mga minamahal na kapatid, purihin at pasalamatan po natin ang Panginoon na siyang tumawag sa atin para magkatipon ngayong hapon sa banal na misang ito ng pagdiriwang ng kapistahan ng ating patrong si San Rafael. At sa ngalan po ng ating minamahal na Arsobispo ng Maynila, ang kanyang kabunyian, Cardinal Jose Advincula, ay pinaaabot ko po sa inyong komunidad sa pamumuno ng ating kura paroko, si Father Edison, ang isang masaya at mapagpalang kapistahan ni San Rafael. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, ang pagdiriwang ng fiesta ng isang parokya sa karangalan ng patron sa ating kalagayan, si San Rafael, ay palaging isang espesyal na pagdiriwang ng komunidad. Kaya pinaghahandaan natin ang bawat kapistahan. Kaya tinitingnan ko pa lamang po kayo ngayon. Mukhang hindi naman kayo masyadong handa. Talagang mga nakadamit pa, nakapostura. Kasi yung pagdiriwang ng fiesta ay isang espesyal na pagdiriwang ng ating komunidad. Pero ang pagdiriwang ng fiesta sa taong ito ay dobleng espesyal. Kasi hindi lang tayo basta nagdiriwang ng fiesta, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Rafael sa taon ng Jubileo, Jubilee Year. Kaya dobleng espesyal ang ating pagdiriwang ng fiesta sa taong ito. Kapistahan ni San Rafael sa taon ng Jubileo. Kaya magandang tingnan mula sa pananaw ng Jubilee Year ang kahulugan ng pagdiriwang ng kapistahan ng ating patron. Kahit nga sa tema ng ating pagdiriwang, naroroon ang mahalagang salita na siyang pinaka-focus, pinakatuon ng ating Jubilee Year, pag-asa. Ang Jubilee Year 2025 ay Jubilee Year of Hope, taon ng pag-asa. At alam niyo po mga minamahal na kapatid, lahat naman tayo alam kung ano ang pag-asa. Hindi mo kailangang maging Kristiyano, hindi mo kailangang maniwala sa Diyos para mo malaman kung ano ang pag-asa. Sa katunayan, kahit na yung mga hindi Kristiyano at hindi nananampalataya sa Diyos, alam nila kung ano ang pag-asa. Sila rin umaasa. Dahil likas sa ating pagkatao yung umasa. Yung maghangad ng mas maganda, mas mabuti at mas higit pa kaysa sa ating katatayuan ngayon. Likas yan sa ating pagkatao, bata o matanda, lalaki o babae, anumang antas sa buhay, meron tayong mga inaasahan. Simula paggising sa umaga hanggang bago matulog sa gabi, meron tayong mga inaasahan. May laman ng isip natin ng mga bagay na inaasahan. Magbibigay po ako ng ilang halimbawa. Kunyari, paggising sa umaga at malakas ang ulan, anong sinasabi ng mga estudyante? Sana walang pasok. Yan, pag-asa yan. Umaasa na walang pasok. Pero alam niyo po, ako, nagtuturo din naman ako sa seminaryo. Pag malakas din ang ulan, natutunan ko na hindi lang mga estudyante ang umaasang walang pasok. Kahit mga teacher, sasabihin din nila, sana wag declare ng walang pasok. Pag-asa. Yung mga nagtatrabaho, kapag lalabas ng bahay para magtrabaho, sasabihin nila, sana hindi matraffic. Sana hindi siksikan sa jeep o sa bus o sa LRT o sa MRT. Pag-asa. Kapag nasa trabaho na, sasabihin ng iba, sana hindi pumasok si boss.
Umaasa. O kaya sana walang masyadong trabaho sa araw na ito. Umaasa. Yung mga estudyante, kapag nasa eskwelahan, sasabihin sana makalimutan ni ma'am yung quiz. Umaasa. At minsan matutulog na lamang sa gabi, meron pa tayong mga inaasahan. Yung mga kabataan, matutulog na lang sa gabi, hawak-hawak pa ang cellphone. Sasabihin sana mag-chat na siya. Umaasa. Parang yung nakakatanda rin, gumingiti. Kayo rin po ba may hinihintay na chat sa gabi? O kaya bago tayo matulog, iseset natin yung alarm clock natin. Bukas, gigising ako ng 5:00 ng umaga. Hindi ba pag-asa yan? Umaasa ka, nagigising ka pa bukas. Iba't iba yung ating pag-asa. May mga simpleng inaasahan, may mga mas komplikado at mas seryosong inaasahan. May mga umaasa na magkatrabaho. May umaasa na ma-promote sa trabaho. May umaasa na tumaas ang sweldo sa trabaho. May umaasa na makapasa sa eskwela. May mga umaasa na makagraduate sa pag-aaral. May umaasa na gumaling sa karamdaman. May umaasa na malutas ang problema. May umaasa na sana matupad ang pangarap nila. May umaasa na magkaroon ng asawa. May umaasa na may mandigaw na sana sa kanya. May umaasa na yung nandiligaw sa kanya mag-propose na sana. May umaasa na magkaroon ng anak. May umaasa na sana magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Marami tayong iba't ibang inaasahan. At siguro kahit nakaupo kayo ngayon at nakikinig sa akin, meron ding laman ng mga inaasahan ang inyong isip. Siguro yung iba iniisip, sana may pakain mamaya. Father, may aasahan ba sila? O kaya, sana may manlibre sa akin dyan sa labas mamaya. O baka yung iba sa inyo iniisip, sana maikli lang ang homily ni Father. Sige po, umasa kayo. Hahabaan ko lalo to. Iba't iba yung ating inaasahan. At lahat ng tao, mananampalataya man sa Diyos o walang pananampalataya sa Diyos, alam niya kung ano yung pag-asa. Likas sa atin bilang tao ang umasa. Pero iba pa rin ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Bagamat lahat ng tao alam kung ano yung pag-asa, ang isang Kristiyano ang nananampalataya sa Diyos, hindi lang niya alam kung ano ang umasa, alam niya kung kanino siya aasa. At yan ang pagkakaiba ng pag-asa ng isang naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Umaasa siya. Pero hindi lang siya umaasa sa kapalaran, hindi lang siya umaasa sa ibang tao, hindi lamang siya umaasa sa kanyang sarili. Alam niya na ang tanging maaasahan niya ay ang Diyos. At dito po pumapasok si San Rafael at ang mga arkanghel. Dahil sila ay tulay ng pag-asa na nagmumula sa Diyos. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, narinig natin na binanggit ni Jesus ang tungkol sa mga anghel. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Bakit tayo umaasa sa Diyos? Dahil alam natin na hindi sarado ang pinto ng langit. Bukas ang pinto ng langit para sa atin, sa ating mga kahilingan, at may Diyos na nakakarinig ng ating mga panalangin, pakiusap,
lahat ng ating mga hinihiling at inaasahan sa buhay. At ang mga anghel, sabi ni Jesus, manik manaog, akyat baba, mula sa langit, patungo sa atin sa lupa, mula sa lupa, pabalik sa langit. Umaakyat sila sa langit upang sambahin at papurihan ang Diyos. Yan po ang narinig natin mula kay Propeta Daniel sa ating unang pagbasa ngayon. Sa pangitain ni Propeta Daniel, nakita niya ang milyong-milyong mga anghel na nagpupuri, sumasamba sa nakaupo sa trono, sa Diyos na makapangyarihan. Kaya yung mga anghel, yan ang kanilang tungkulin, umaakyat sa langit para sumamba, papurihan, at sambahin ang Diyos. Ngunit mula sa langit, sila'y pumapanaog, bumababa upang saklolohan at tulungan tayong mga tao. Kaya sa ikalawang pagbasa, mula sa aklat ng pahayag, narinig naman natin si San Miguel na nakikipaglaban sa kasamaan upang ipagtanggol tayo. Ganyan din si San Rafael, sinugo ng Diyos upang magbigay ng kagalingan kay Tobit. Si San Rafael na siyang nagbigay ng pag-asa sa isang taong may karamdaman. Ang mga anghel ay nagiging daluyan ng pag-asa na mula sa Diyos. Mula sa Diyos, sila'y sinusugo, pumapanaog sa lupa upang bigyan tayo ng pag-asa na nagmumula sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa kapistahan ng ating patrong si San Rafael, pasalamatan po natin ng Panginoon sa mga arkanghel, lalong-lalo na kay San Rafael, sa pagbibigay sa atin ng dahilan upang patuloy na umasa sa Diyos. Pero sa ating pagdiriwang din ng kapistahan ni San Rafael at ng mga arkanghel, sana po katulad nila, tayo rin, hayaan nating gamitin tayo ng Diyos upang maging daluyan ng pag-asa para sa ibang tao. Napakarami pong tao ngayon ang nabubuhay na nawawalan ng pag-asa, hopeless. Maraming tao sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating lipunan, na nawawalan na ng pag-asa. Walang makitang liwanag sa kanilang kinabukasan. Yung bang nagsasabing, wala na yatang ibubuti ang aking buhay. Hanggang dito na lang yata ako. Hindi na yata ako gagaling. O wala na yatang solusyon ng problema ko. Hindi na yata ako makakaahon sa pagkakautang ko. At sa mga nangyayari sa ating bansa, sa ating lipunan, marami sa atin ang nawawalan na rin ng pag-asa. May pag-asa pa ba ang bansang ito? Sana tayo, katulad ng mga anghel, magbigay ng pag-asa sa iba. Sana patuloy na umasa ang ating kapwa-tao dahil sa atin. Kasi po, simple lamang yung pagbibigay ng pag-asa. Minsan yung mga simpleng salita natin, yung encouraging words, nakakapagbigay na yun ng pag-asa sa iba. Sa isang tao na may mabigat na pinagdaraanan, kapag sinabi mong kaya mo yan, may awa ang Diyos, malaking bagay na yun. Minsan yung simpleng pagngiti, nakakapagbigay na ng pag-asa sa iba, nakakaganda ng araw sa iba. Minsan po, pinagkakait pa natin yan. Sa halip na magbigay ng mga encouraging words, mabubuting salita, minsan lumalabas sa atin panlalait, paninira. Mabigat na nga yung pinagdaraan ng isang tao, sasabihin natin, naku, hindi mo talaga kaya yan. Wala talagang mangyayari sa'yo. Hanggang dyan ka na lang talaga. Minsan may isang bata, kumakanta, wala sa tono. Sabi sa kanya nung kanyang nanay, tigilan mo nga yung pagkanta.
drindi ang boses mo. O yung batang yun, hindi na kumanta ulit sa kanyang buong buhay. Nawalan na ng pag-asa. O minsan yung pagmumukha po natin, minsan makita lang ng ibang tao, nawawala na sila ng pag-asa. Makita lang yung mukha natin, nakasimangot, galit, masungit, nakakasira na ng araw ng iba. Sana sa simpleng salita, sa simpleng pagngiti, maging daluyan tayo ng pag-asa ng Diyos para sa iba, katulad ni San Rafael at ng mga arkanghel. At alam niyo po, kakaibang pakiramdam yung makapagbigay ng pag-asa sa iba, ang Diyos sa pamamagitan natin. Alam niyo po, minsan, inanyayahan ako ng isa kong kamag-anak na i-bless yung kanyang bagong bahay. Itong kamag-anak kong ito, medyo nakakaangat-angat sa buhay. Kaya talagang malaki yung kanyang bahay. Pagkatapos ng blessing, nagpaalam na ako. Sabi ko, sige, aalis na ako. Nag-aabot sa akin ng envelope. Sabi sa akin, Father, para sa'yo. Sabi ko sa kanya, naku, magkamag-anak naman tayo, baliwala yan. No? Wag na. Sabi niya, hindi para sa'yo yan, baka may kailangan ka. Sabi ko, hindi. Sabi ko, wag na, nakakahiya. Sabi niya, hindi, tanggapin mo, pero ibigay mo na lang sa charity. Tapos inaabot niya talaga sa akin, siniksik niya sa bulsa ko. Nung maramdaman ko yung envelope na medyo makapal, sabi ko, sige, salamat, ibibigay ko ito sa charity. Sabi ko, tatanggapin ko, pero hindi para sa akin, para sa charity. Kaya umuwi na ako. Pagbilang ko ng pera, ang total na ibinigay na laman ng envelope ay 28,500. Hindi po kontraktor yung pinsan ko. No? Iba po ang negosyo niya. Nung bilangin ko 28,500, sabi ko, bakit hindi pa binuong 30,000? Bakit may butal pa? Pero sabi ko, naku, malaking halaga na rin ito. Tas naisip ko, sabi ko nga pala, para sa charity. Pero sabi ko sa sarili ko, parang may pangangailangan din naman ako. Baka kailangan ko rin ng perang ito. Kaya tinabi ko muna yung pera, yung envelope. Kinabukasan, pagpunta ko sa opisina, merong isang naglilingkod doon sa komunidad na yon, sa simbahang iyon, na nakipag-usap sa akin pagkatapos ng misa ko ng umaga. Sabi sa akin, Father, hihingi sana ako ng tulong sa'yo. Kasi ilang araw na yung anak kong nasa ospital. At ilalabas na namin sana kahapon, kaya lang kulang pa yung aming pangbayad. Sabi ko, magkano ba ang kulang? Inabot sa akin yung statement galing sa ospital at ang total ng kulang pa nilang kailangang bayaran, 28,550. Naalala ko yung envelope na inabot sa akin. At sabi ko sa Diyos, Lord naman, parang nagpapatawa ka. Pero may kulang doon sa binigay sa akin kasi 28,500 lang, may 28,550 yung kulang. Kaya abonado pa ako ng 50 pesos. Kaya wala akong nagawa. Kinuha ko yung envelope, dinagdagan ko ng 50 pesos, sabi ko, para sa iyo talaga yan. Pinadaan lang sa akin ng Panginoon. Tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ng ilang linggo, nagkita ulit kami at sabi niya, Father, salamat. Okay na yung anak ko. Magaling na, okay na. Alam niyo po, na-realize ko na iba yung pakiramdam kapag sinasagot ng Diyos ang panalangin natin. Masaya tayo. Pero iba pala yung pakiramdam kapag sinasagot ng Diyos yung panalangin ng iba,
sa pamamagitan natin. Iba yung pakiramdam kapag meron tayong pag-asa. Pero iba po yung pakiramdam, iba yung kagalakan kapag nagkakaroon ng pag-asa ang iba dahil sa atin. Kaya sana po sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni San Rafael at ng mga arkanghel na ginamit ng Diyos para maging tulay ng pagbibigay ng pag-asa sa atin, tayo rin sa ating mga simpleng pamamaraan, huwag ipagkait ang pag-asa para sa iba. Hayaan nating magkaroon ng pag-asa ang iba dahil sa atin at sa pamamagitan natin. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, may kita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.